Few days na wala nga dito yung Facebook page natin. Ang dahilan, nagpalit lang ako dito ng profile. Na from this logo, yung dati nating logo, in-enhance lang natin dito at naging ganito. So matotal, nagpalit lang naman ako dito ng profile picture at biglang nawala yung Facebook page natin. Alam nyo yung nakakatawa? Yung dahilan kung bakit nawala yung Facebook page natin sa kadahilanan daw na impersonating someone. That's right mga kaibigan, ini-impersonate ko daw yung sarili ko. Kaya ang nangyari, tinanggal yung Facebook page ko. Actually, sinuspend. Nagkaroon ako dito ng notification na nasuspend yung page ko, ibig sabihin, hindi nyo masasearch. Hindi nyo makikita sa Facebook. Maya-maya pa sinubukan ko itong i-appeal sa kadahilan ng alam ko na ako mismo si Ivo Calooco. At tayo ang nagpalit ng profile picture mga kaibigan. After few minutes lang ng pag-a-appeal natin, na-deny yung appeal natin mga kaibigan at ayun, totaling tinanggal na sa Facebook yung page ko. Well, sa totoo lang, sumama talaga yung loob ko at nagpanik ako. Dumating sa point na nag-upload ako dito ng video at i-upload ko sa TikTok para lang humingi ng tulong sa mga nagtatrabaho kay Meta. Sa kadahilan ng noong time na yun, eksakto guys gusto ko lang kasi munang bago ako umalis kasi may lakad ako, papalitan ko muna dito yung profile picture ko. Kasi maya-maya lang few hours may lakad pa ako. Ang nangyari bigla pang nasuspend at kailangan ko ditong i-recover, gumawa ako dito ng paraan para ma-recover yung Facebook page ko nang hindi tuluyan itong mabura sa sistema ni Facebook or si Meta. Uunahan ko na kayo mga kaibigan, ang naging issue talaga dito guys kaya nasuspend yung ating Facebook page ay sa pagpapalit ko lang talaga dito ng profile picture. Walang ibang violation, hindi tayo nag-promote ng mga tatawagin natin ditong ugal kasi hindi ko pwedeng i-pronounce. Etong image lang na ito guys yung nag-cause. Kaya parang ayoko nang gamitin yung image na to. Kaya magre-redesign ako at ipapakita ko yung pahapyaw na pakita ng ating bagong ni-redesign na logo. Na which is, eto na siya ngayon. Ito yung i-upload ko guys. Ayoko nang gamitin ito. Kasi nabahira. Papalitan natin ito guys. Yun lang talaga yung in-upload ko. Tapos yun, totally gone. Ang ginawa ko mga kaibigan, kaya sa mga gustong mabawi dito yung Facebook page ninyo, sa mga kapwa ko dyan content creator na verify dito yung page, sa mga nagkaroon ng violation kahit alam nyong malinis yung ginawa ninyo, napakadali lang ng gagawin mga kaibigan at ituturo ko kung ano yung naging process ko. Kung paano ko dito ma-restore ang ating Facebook page na 2 million mahigit. Na sa totoo lang guys, kapag sinearch nyo sa Facebook, nasa 1.9 na lang siya. First kong ginawa mga kaibigan ay nag-post ako dito ng mga updates dito sa aking mga iba pang social media para ma-proof na ako talaga yung nag-change ng aking profile. Magkakaroon kasi sila dito ng initial investigation at i-check kung ikaw nga ba yung nag-change kasi possible na baka nahack ka. Next na ginawa ko mga kaibigan ay pumunta ako dito sa Facebook page ko kasi na-access ko pa at hanapin nyo sa pinakababa dito yung help at yung support. At magkakaroon dito ng AI para i-evaluate yung pangyayari sa'yo, kaya naman ilalagay mo diyan yung mga details na mga nangyari sa'yo at maglagay ka dito ng mga screenshot. Make sure guys, mag-screenshot kayo kasi kailangan yung i-proof yung mga nangyari. Magkakaroon dito ng chat box na mula mismo kay Meta Support. Kapag nagkaroon dito ng chat box, doon ka na magre-request dito guys ng live agent. Ilalagay mo doon, can I request a live agent to manual check my Facebook page? I think my Facebook page is suspended by mistake. Ngayon magpa-prompt siya dito na would you like to speak to a live agent? Ngayon i-yes nyo lang yan guys, i-click nyo yung yes. Maghihintay lang kayo dito ng ilang minutes. Minsan mga 5 minutes, ganun. Pero minsan tumatagal din ito ng ilang oras kasi depende sa mga availability ng mga agent na galing sa Meta na tutulong sa'yo mag-review kasi sa totoo lang marami rin kasi silang tinatrabaho kaya maghihintay ka talaga. Dito na nga ako nakausap guys sa mga agent mula kay Meta. And explain ko dito na sa tingin ko wala naman akong na-violate na violation at nagpalit lang talaga ako dito ng profile picture tapos na-suspend pa talaga. Nag-additional na rin ako dito ng information kung saan ko ginagamit dito yung page at kung sino nga ba ako. Hindi ko naman sinasabi na gawin nyo ito guys, pero ang ginawa ko, nakisuyo talaga ako dito. Sobrang bait ko nakipag-usap sa kanila dito kasi kailangan natin ng tulong nila eh. Nakiusap talaga ako dito sa kanila na kung pwede i-check nila dito, i-manual nila yung review ng aking page.
At ayun na nga yung ginawa nila mga kaibigan. Ang ginawa nila, yung case ko, nagbigay sila dito ng case ID number. Na yun yung tatandaan nyo guys, tandaan nyo pag nagbigay sila dito ng case ID number, isave nyo yan. Kasi magagamit nyo yan in the future. Tinanong rin nila sa akin dito yung contact info, yung email ko kung saan ako dito pwedeng makontak. Fast forward time mga kaibigan, pinasa nga nila dito yung case ko sa mas mataas pa na department. Ito kasi mas mataas na department, sila yung magma-manual check kung error yung nangyari sa page mo. Which is, wala pang 24 hours na verify nila dito, siguro nasa 16 to 17 hours pa lang mga kaibigan. May tumatawag na sa akin, that time medyo gabi na actually, naiglip ako konti. May tumatawag na sa akin tapos sinasabi nila dito na na-restore na daw nila yung page ko. Na which is na found out nila na system error yung nangyari. Kaso dito na papasok guys, kailangan kasi nila ditong i-proof na hindi na-hack yung Facebook mo. At ikaw mismo yung gumawa ng ganong pangyayari. Kailangan mong i-proof na ikaw yung nag-change dito ng profile mo, kaya naman ang gagawin nila, magbibigay sila dito ng link. Na guys, take note, kapag hindi galing kay Meta Support, huwag nyo i-click. Nagtiwala naman ako dito, tinignan ko yung link, tapos nag-search muna ako tungkol sa link na yon at na-verify ko dito na mukha siyang safe. Kaya naman inopen ko yung link na yon. Sumatotal, magkakaroon sila dito ng access sa screen mo. Kaya lahat ng mga confidential dito ng mga files mo, huwag mong i-open. Tanging sa browser ka lang, tapos sa Facebook mo lang. Kasi ang mangyayari, lahat ng mga ginagawa mo dito sa screen mo, makikita nila. Kaya naging daan din yun para ma-proof ko na ako talaga dito yung nagpalit ng aking profile. Wala naman masyadong critical ditong pinagawa sa akin dito. Chinek lang talaga nila, verify lang. Sa tingin ko, check lang nila kung ako talaga yung may-ari ng page. Bawal ka ba dito mag-type ng mga password, mga accounts mo? Inassure nila ako dito na okay na ang lahat. Kaya naman tuwang-tuwa ako dito nang mabalik sa akin dito yung page ko. Ngunit hindi nagtagal mga kaibigan. Ito yung nakakalungkot. Dahil ilang oras pa lang dito kaka-restore yung page ko na halos wala pa ako ditong change o ginawa sa page ko, ay bigla na naman itong nasuspend pagkalipas lang ng ilang oras. Double suspension ang nangyari mga kaibigan. Kaya naman ang ginawa ko ay the same. Pumunta ulit ako dito sa support. Kagaya ng sinabi ko kanina, magbibigay sila dito ng ID number which is magagamit mo. Kaya naman kunin mo yung dati mo ditong ID number at pumunta ka dito sa support, mag-request ka ulit dito ng live agent. Kaya naman, nung binigay ko dito yung ID number, na recognize nila na ganito yung issue at sinabi ko, same issue na naman ang nangyari. Ipinasa na naman nila yung case ko na same issue, na ulit lang ulit. Sa isa pang department na talagang magma-manual check. Kaya naman naghintay na naman ako dito at tinanong ko kung kailan kaya may babalik dito yung Facebook page natin. Ang sabi nila dito, aabutin ng 24 to 48 hours ang kanilang review. Kaya naman naghintay ako. Naghintay ako hanggang gabi at kinabukasan umaga na. Nung time na yung guys, naka 24 hours mahigit na. Saka lang ulit na restore yung aking page nung 5 PM mahigit na. So ibig sabihin nasa 24 hours yung nakalipas and another 12 hours bago ma-restore dito yung ating Facebook page. That time guys, dito na maraming information yung nahatak ko. Teka, hindi ko dinelete dito yung profile picture na nag-cause noon. So sa tingin ko, yun yung nag-cause, kaya plano ko siyang i-delete. Kaso, ayoko muna makialam. Kaya naman hinintay ko ditong tumawag sa akin dito yung agent. At dahil sa hindi pa sila tumatawag, nagtanong muna ako. Kasi usually, tatawag muna sila. Nai-inform ka na okay na yung page mo. Pero guys, ang tagal kasi. Kaya naman ako na yung kumontak sa kanila. At ayon sa nakausap ko, ang kadahilanan daw kung bakit nawala dito yung ating Facebook page, kasi kaka-restore lang pala. Ito guys, take note, kaka-restore lang dito yung Facebook page. Dapat wala ka masyado ditong activity. Kung hindi, madedetect dito ni Facebook na parang bot yung action na ginagawa mo na magiging suspicious. Kasi guys, matindi dito yung system dito ni Facebook, kaya mas maganda pag may mga violation ka or alam mong hindi mo naman talaga violation yun, magpa-manual check ka na. Kaya naman kung mapapansin nyo, kakagawa nyo lang dito ng Facebook, maya-maya na deactivate. Kasi suspicious yung ginawa nyo eh. Imposible yung bagong user ka ng Facebook tapos alam mo na lahat ng mga ginagawa mo, di ba? So medyo advanced yung thinking mo kasi gagawa ka ng account tapos kabisado mo lahat ng settings, so mabilis kang kumilos-kilos dyan. That is unusual. Kasi kapag una ka pumunta sa isang social media, syempre mangangapa ka pa dyan. Ganun yung gusto dito ng Facebook. Ngayon ang ginawa ko kasi dito, ang problema kasi dito sa ginawa ko mga kaibigan, may mga upload ako dito ni-reschedule ko. Hindi ko alam kung ito yung mismong naka-affect. At minsan palagin-lagin ako dito sa page ko, which is niisip ko, yun ba yung sinasabi nilang unusual? Sumatotal, dito pala guys, bottom line.
Kapag kaka-restore lang dito yung page mo, dapat wag mo munang gamitin ng at least 1 hour to 24 hours. Kaya naman ang ginawa ko, sinubukan kong wala muna nagagalawin dito. Naghintay ako dito ng ilang oras hanggang mag 24 hours bago ako gumalaw sa page ko. Sa ngayon guys, hindi na ulit na balik dito yung suspension dito ng Facebook page ko. Pero naghihinay-hinay muna ako dito. Sa ngayon guys, kung mapapansin nyo, available pa rin dito yung ating Facebook page. Wala pa akong ginagawang action. At ito guys, nagkaroon ako dito ng conspiracy na yung image na ginawa kong wallpaper na nag-cause ng ganitong disaster, baka yun yung nagkukos, sabi ko. Ngayon, tinanong ko rin kay Meta, baka itong image na to, hindi kaya ito yung nagkukos kasi na pangalawa ditong suspension na ako eh. Sabi naman nila dito na okay yung image na yon, na clear na nila, kaya wala dapat ako ditong ipag-alala. Tinanong ko rin sa kanila dito kung dapat ko bang burahin yung image na yon, ang sabi nila ay hindi na kailangan. Kasi wala na dapat akong ipag-alala kasi nalinis na daw nila yon. Kasi ang normal na gagawin natin kung ano yung nag-cause dito ng problem, yun yung buburahin natin, di ba? Pero kahit hindi na daw. So far so good guys. Hanggang ngayon still available dito yung ating Facebook page. Sana may mga natutunan din kayo at nga pala guys, hindi ko na gagamitin yung image na to para maging profile picture natin kasi parang feeling ko medyo mas maganda kung enhance na lang natin. So ito nga pala guys yung magiging bagong logo natin dito and hopefully maging maayos ito at may publish ko ng maayos. Sa TikTok, sa YouTube, okay naman, walang problema. Sadyang may problema lang sa Facebook. Guys, walang perfect na social media kaya naman dapat binabasa natin dito yung mga rules and regulation nila. At kung alam mo ditong hindi mo nalabag yung community standard nila ay magpa-support ka na dito, magpa-manual check ka. Mag-request ka dito ng live agent nang sa ganun may balik dito yung nawala sa'yo. At sa tingin ko guys, dito ko na tatapusin ang video na to ay nagpapasalamat din ako guys sa mga sumuporta sa akin na nag-pray na may ibalik dito yung ating Facebook page kasi nag-live ako, marami ding sumuporta sa atin. Maraming salamat sa inyo. At abangan nyo guys yung mga magaganda natin dito mga content. Kindly request your game below. Salamat ulit sa panonood mga kaloko.